Hello Aries, kamusta sa? Ito yung kabuuan ng December mo. Ano kaya itong mga sakaling paparating sa iyo itong month ng December? Kung bago ka dito Aries at gusto mo yung mga ganitong klaseng readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Syempre, palike and follow na lang din yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Regarding personal readings guys, whether mag-i-inquire pa lang kayo or magbo-book, I will only entertain private messages. So, dumiretso po kayo sa aking FB page at doon po kayo mag-PM kung magtatanong kayo or magbo-book kayo. Yung link at details ilalagay ko na lamang po sa description nitong ating video. So, Aries, ito ay card readings lang, no? Hindi ito guaranteed na totoo or magkakatotoo. So, gawin mo lang itong gabay. And dahil ito ay collective reading lamang, for sure, hindi ito tutugma sa lahat. Aries, bago tayo magsimula ng silip-silip sa iyong December, tignan muna natin yung lucky day and lucky numbers mo. So, kung medyo mabagal kang maglista, pwede mo namang i-pause yung video. Pwede mo ring i-rewind kung may nalagpasan ka. So, Aries, ang lucky day mo ay Friday. Ang lucky numbers mo, 46, 44, 11, 47, 37, 1, at saka 3. Umpisaan na natin. Ano muna yung, pinaka overall energy ng overall energy ng December. Okay, your overall energy will be of celebrations. So mukhang happy. Overall happy itong December mo. At parang maraming okasyon, selebrasyon, gatherings, reunions, etc. etc. No, ito yung kumbaga yung tipong magbabanding, magsasama-sama, mag-e-enjoy, ayan, kasiyahan. Yan yung overall energy mo. And ano naman kaya yung posibleng magiging challenge mo? Ano kaya yung posibleng magiging challenge mo naman itong December, Aries? The World. Pwede rin may mga endings dito, Aries, and pwedeng yun yung challenge mo, no? May mga chapter na magko-close. Pwedeng may mga chapters na magko-close sa buhay mo or a chapter na magko-close sa buhay mo pero it seems na hindi ka pa ready. Yun yung pinaka-challenge mo. Okay, pwedeng yung iba sa inyo, ang challenge ninyo is pwedeng magtatapos na yung year pero hindi nyo pa rin nami-meet yung target ninyo, yung goal ninyo. So, bottom line, yung pinaka-challenge mo, pwedeng hindi mo pa ma-achieve yung kung ano mga achievement yan, yung inaasam-asam mo. Pwedeng hindi mo pa siya makuha. Okay? Or pwedeng iba sa inyo nga, yung binanggit ko nung una, no? Pwedeng yung challenge ninyo is may mga magtatapos na chapter or pwedeng magtatapos na yung year pero parang hindi pa kayo ready to embark on a new chapter. Kumbaga parang nag-struggle kayo doon sa bagong chapter na paparating sa inyo. Parang feeling ninyo may mga unfinished businesses pa kayo. Yan. Pwede yan yung challenge ninyo. So, ano yung possible na next para sa iyo itong December, Aries? You have the Knight of Pentacles. Okay. So, you're still, you are still figuring out itong sitwasyon mo. Gaya ng sabi ko dito, sa pinaka-challenge mo, pwedeng hindi ka pa ready na mag-start ng panibagong chapter So, yung panibagong chapter na yun, it could be any topic, regarding sa sarili mo. It could be career, it could be love, or romantic relationship, etc.
No? Kasi pati yung next mo dito parang ano parang pinifigure out mo pa rin. Ayan, no? Sinusolve mo pa rin yung Rubik's Cube dyan. Ibig sabihin, naghahanap ka pa rin ng solution doon sa problema mo. Pinifigure out mo pa lang. Pwedeng inaaral mo pa lang, pwedeng tinitignan mo, hinahanap mo yung pinaka solution. Ayan, ina-analyze, no? Pwedeng ina-analyze, tinatry i-solve. So, pwedeng merong dito, pwedeng may earth sign energy, Taurus, Virgo, Capricorn. Ano naman yung possible na magiging blessing para sa iyo? So, syempre, kung meron tayong challenge, meron din tayong blessing. So, ano naman yung possible na magiging blessing mo itong December, Aries? Oy, ayan. Gusto ko yan. Yung kusang tumalsik na baraha. 9 of Swords. Okay. So, your blessing will be itong 9 of Swords na ibig sabihin mas magiging at peace ka. So, kung wala kang peace of mind lately or itong mga nakaraang taon, nakaraang buwan, weeks, ikaw ay mabibigyan ng katahimikan ng pag-iisip. No? Pwedeng matatanggal yung mga bagay na pinoproblema mo, ini-stress mo, ina-anxiety, kinakatakutan, kinaka-insecure, lahat-lahat ng pwedeng bumabagabag sa isip mo. Yun yung pinaka-blessing mo. Pwede rin magkakaroon ka ng answers or clarity. Masasagot yung mga katanungan sa isip mo. Ayan. Yan yung magiging blessing mo. Eh, diba? Napaka-importanting blessing yan kasi hindi lahat kayang bilhin ng pera, diba? May mga bagay na hindi kayang bigay sa iyo ng pera. At isa sa mga pinaka kayamanan natin ay yung meron tayong peace of mind. So, napakagandang blessing nito para sa iyo ngayong December, Aries. So, ano naman yung posibleng pupuntahan ng lahat ng ito, yung pinaka-outcome mo? Three of Pentacles. So, it could be a new partnership. Okay? So, pwedeng bagong company, bagong business partner, bagong job, position, bagong jowa, bagong pakikisama, bagong kaibigan, mga bagong kakilala, network, contacts, ano pa tawag dito, yung connections, bagong experiences. Okay? So, ang ano dito is ikaw ay ang nakikita ko sa outcome mo is you are very willing to collaborate. No, you are very very willing to reach out sa iba. You are very willing to makipagtulungan. Napaka-outgoing ng energy mo, napaka-cooperative yan. Willing kang willing kang mag-reach out, willing kang makisama, makihalubilo, makipagtulungan. So, ayan, pwedeng nakikita ko maraming possibilities dito ng mga bagong friendships, potential na business partners, magiging productive ka, maraming experiences, ayan, dahil dito. Okay? And isa pa dito sa outcome mo is pwedeng ikaw ay ma-recognize. So, pwedeng ito ay promotion, increase. No, hindi lang ito about sa boss, sa workplace mo na ikaw ay ma-recognize, mabibigyan ng credit. Pwedeng sa ibang bagay din, hindi lang sa trabaho. Okay? Pwedeng iba sa inyo, sa negosyo ninyo, sa social media, sa school. Ayan. Ang ganda ng overall na energies ng December mo, Aries. Okay, tignan pa natin yung mga ibang posibleng paparating sa iyo. Itong December.
So, masyado yata ako nakausog sa taas. Ayan. I hope hindi naman tabingi. Ayan. Wow! First week. Oh, ayan. I will column this into, weeks ng December. So, first week mo, mukhang may swerteng paparating sa iyo. Ayan. Great good fortune. Take note. Clover leaf. O, diba? Yung 4-leaf clover, yan yung maswerte. O, so, ibig sabihin, pwedeng may mga opportunities. O, tamang seswertihin ka lang sa mga pagkakataon. No? Limbawa, may encounter ka na mga delikado, makakaiwas ka. Diba? Nakaiwas ka sa disgrasya. Instead na ikaw yung napahamak, no? Hindi. Nailigtas ka. Yung mga ganun. Basta maraming pwedeng swerte, hindi lang about material things, hindi lang ito about money. Okay? So, first week yan, mukhang may swerte. Second week naman, there will be a temporary situation. So, pwedeng may pansamantalang kaganapan, challenge, pangyayari. Kung ano man itong may encounter mo, pero this is only temporary. So, kung ano man yung papasok na yan sa iyo, mangyayari in the second week of December, lilipas at lilipas, panandalian lang, hindi magtatagal. Okay? Pwedeng parang dumaan lang sa'yo, tapos na. Kumbaga, sabihin natin, pwedeng ilang araw lang, ilang weeks lang, ilang months lang. Third week naman, wow! Third week, merong masayang kaganapan, kung ano man ito na magbibigay sa iyo ng happiness. Tandaan mo ha. Tandaan nyo, at kung nag-resonate itong readings na ito, yung mga energies dito, balikan nyo ako, i-comment nyo dito. Okay? So, syempre, curious din tayo kung, alam nyo na, kung magkakatotoo itong mga to, kasi maganda eh. And pagdating naman sa fourth week mo, ito na yung moment mo para umalis sa sitwasyon mo. Opportunity na makaalis sa hindi magandang situation. Okay? Kung gusto mo nang tumakas, ito na yung moment mo, mga fourth week, no? Hintayin mo. Basta pagdating ng fourth week, yun yung tiyempo. No? Yun yung perfect timing. Kung may gusto kang baguhin, alisan, maparelasyon man yun, etc., trabaho, okay, o tirahan, o yan. Yan na yung opportunity mo na ialis yung sarili mo doon sa place na yun or sa situation na yun. Okay, so for your closing message, tayo ay kukuha ng Oracle deck as usual. Hindi ko na ihanda kasi ako ay kung ano yung maisip ko. Yun ay pabigla-bigla. Surprise. O, di ba pag nagla-live ako sa FB, surprise din. Kaya kung kilala nyo na ako, matagal na kayong nakasubaybay sa aking FB, alam nyo na yan. Ganyan. Mahilig akong manggulat. Para sa iyong closing message naman, additional message or advice, Aries. Wow! Diba? Ang daming enjoyment, happiness, passion, and pleasure. Sa nakikita ko, you will find time to enjoy or you will have more time to relax and to enjoy itong mga blessings na tinatamasa mo. Maliit, malaking blessing, you will find time to appreciate, to enjoy itong buhay mo, lahat ng dumarating sa iyo, maliit man, malaking bagay. No, pwede nyo iba sa inyo, mahahanap nyo na kung ano itong passion ninyo sa buhay. Okay, relationship man yan or specific na gusto ninyong path sa buhay nyo, gusto nyong gawin, no? Ang pinakaano dito is etong month na ito, yung time na mafe-feel mo at may enjoy mo itong mga blessings mo, Aries. Okay? Thank you so much for being here, Aries.
At kung nagustuhan mo, please don't forget to like and share. Take care and God bless.